Welcome guys, tara update tayo sa price action ni BTC ngayong araw. Bali maganda ang ating galaw ngayon. Diba naalala nyo sinabi ko nung last guys, bali wala lang, excited lang ako i-share sa inyo to. Naalala nyo yung tatlo yung resistance natin kailangan basagin ni BTC. Ngayon nasa labas na tayo nung diagonal resistance natin, then sunod yung horizontal resistance natin, then yung sa parallel channel natin na resistance. Bali tatlo yan kailangan basagin ni BTC para bumalik tayo sa taas ng 90k. Kaso meron tayong 50 EMA dito, possible pwede mangyari ay kung basagin niya tong horizontal natin, mauntog tayo dito sa parallel, then dribble tayo dito sa loob na to. At least nakalabas na tayo sa downtrend natin dito sa diagonal resistance natin. Sana ganito mangyari. If ever hindi tayo tumuloy, babay ulit tayo dito sa loob ulit. Mag-dribble na naman ulit tayo dito. Then magbalik na naman tayo dun sa sinasabi kong megaphone pattern. Megaphone pattern, paalala ay very signal yun, hindi maganda yun. Pwede tayong tumulo. At para naalala yung sinabi ko nung last na may parang cup and handle na binubuo, pero kailangan natin tumagos dito sa tatlong resistance na nabuo. Kailangan natin basagin yan para mawala yung kanyang bearish pattern, ma-reject yung pattern na yan. Then baba tayo sa mababang time frame sa 4H. Tingnan natin yun sa 4H. Sa 4H need still kailangan natin basagin yun. Sa ilalim tayo ng 200 EMA. Dapat hindi tayo mauntog dito, dapat pumutas tayo pataas. Then kailangan natin na marami mag short para yung liquidation ay tumaas. Pag marami naka-short, maraming liquidation, magpapump ang market. Ganun yun guys. Tingnan natin sa coin glass natin ay ayun, sabi ko na nga ba, may bagyong nabubuo dito pero maaga pa para sabihin kasi may tayo, sad to say, may CME gap tayo pala dito. Palala ha, may CME gap tayo bandang 84k dito. Yan, box natin para ito dito banda yan. Palala ko lang, may CME gap tayo dito. Baka kasing i-feel neto ni BTC kasi lagi 90% binabalikan ni BTC yung kanyang CME gap. Ibalik ulit tayo sa ilalim. Yun lang, palala lang ha. Kaya be cautious lang. Then Ethereum, still kailangan makawala ng Ethereum sa bear flag natin. Ayun lang, still kailangan niya mawala dito sa bear flag para mag-iba yung trend line natin at basagin tong daming resistance kasi sa dalawa, tatlo, apat na resistance plus ito 5. Kailangan natin basagin yan para tumuloy ang alt season. Pag nag alt season, lahat ng coin natin lilipad. Ayun lang yun. Then news, paalala ko pala yung news kay Powell this week ha. Si Powell ay
magsasalita na naman about sa PCE data natin. And before data is 2.8 to 2.6. Kailangan natin lower doon para maganda ang market. Then ayun, may news kasi tayo kahapon na sabi ni Elon Musk, "We are sending money to everyone on earth. No wonder our nation debt is so high." Ibig sabihin lang yan, magpiprint sila ng maraming pera. Yun lang yun. Then, ito, paalala ko sa inyo yung aking AI trading bot. PNL ko ay 7% gain na ako. Then, not bad. Pa rin kasi 7.8 malaki na yun. Lalo na malaki yung leverage ko. Then ayun lang, paalala, mabilis lang tayo ngayon dahil mabilis update lang, wala masyadong galaw. Still waiting pa rin ako dito 70k. Then pag binigay ito sa akin, bibili ako. Then yung gameplay ko ngayon, pero huwag yung gagayahin kasi sanayan lang to. Pwede kayo maubos din yung pera mo. Yun nga lang, malaki yung gain, malaki rin yung risk. Kaya yun lang. Then wala naman masyado. Feeling ko kasi baka lumitaw ang mga bulls iangat, then subukan, kaso tingnan natin. Ayun lang, wala namang masyado. Then paalala lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Then ayun lang, always remember, trend is your friend. Bye bye.